Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Si Mike Defensor, tagtad na po ng kaso. May panibagong kaso na naman po at mabigat po ito, plunder. Walang piyansa po yan. At nahuli mismo si Mike Defensor sa kanyang interview. Kanina ba ito o kahapon, no, nakita ko yung interview na yan. Inamin niya mismo na nagbigay siya ng 30 million pesos kay Marcoleta. Naku po, bawal po yan. Against siya sa presidential decree na panahon pa nga ni Marcos Sr. Bawal ka magbigay, at the same time, bawal kang tumanggap. Kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, bawal ka pong tumanggap ng regalo sa kahit na sino at sa anumang okasyon. Dahil, eventually, conflict of interest yan. Eventually, manghihingi ng pabor sa'yo yan. Eventually, baka may kontrata na paboran mo yung tao na nagbigay na yan. Kaya nga ipinagbabawal yan. Kaso ang defense ni Mike Defensor wala naman nangyari na panghihingi ng pabor In fact, yung nakuha niya lang daw kay Marcoleta, yung kumain daw po siya ng hopya sa kanyang opisina, yun lang daw po yung nakuha niya. Sir, anong malay namin? Alam ba namin yung buhay ninyo? Kung anong nakuha mong pabor dyan kay Marcoleta kapalit ng 30 million. Binayaran daw po nila yung buwis. Binayaran daw po nila yung tax. Lalo kayo nadiin dyan. Kaya nga plunder ang naikaso dyan kay Mike Defensor Kaya hindi kayo umuobra kay Matibag. Si Matibag, in fairness, mamaya pag-usapan natin na napakahusay ni Matibag. Talagang hinahabol ang mga dapat habulin. Remember, natatandaan ninyo yung ni-raid nila na KTV bar kuno dyan sa Pasig at yung hotel kung saan nagaganap yung mga kalukuhan, yung mga kalaswaan. Sa pamilya din ni Mike Defensor yan. Hindi umubra kay Matibag. Ngayon, patong-patong na po yung kaso nito ni Mike Defensor. Tapos sasabihin, panggigipit daw ito sa mga kalaban. Kayo yung makasalanan Kayo yung may mga ginagawang illegal activities. Kayo talaga yung habulin. Lahat ba kayo? Lahat ba ng DDS kinakasuhan? Hindi naman lahat Ibig sabihin, yung ibang DDS, in fairness, walang ginagawang kalukuhan. Kayo, itong aktibo sa mga kalukuhan. Ang tanong nga napakayaman siguro ni Mike Defensor. Magbibigay lang ng gift, 30 million, di ba? Saan galing ang pera? Ang yaman naman. Diyan ba yan sa minahan na nakuha mo sa Sa Rizal? Nung ikaw alam niyo na, official ni Gloria pa. Headline, Manila Standard, Ombudsman, 6 plunder raps versus Marcoleta and Defensor. Ombudsman Provers have recommended filing a plunder complaint and 3 counts of indirect bribery laban po kay Senator Rodante Marcoleta, kay former representative, biruin mo dati pang mababatas ito, na si Mike Defensor at dalawa pa pong iba, kaugnay po dito sa campaign donations na umabot po ng 75 million pesos. Ang kine-question nila ngayon, bakit umabot sa plunder yan? Kapag plunder kasi, it involves public official, kasi yan yung mga key elements public official, si Marcoleta public official, at kasama din po yung pribadong individual na nakipagsabuatan sa public official. So hindi ilusot si Mike Defensor dyan, kahit hindi na siya incumbent ngayon, kahit hindi na siya incumbent sa representative or congressman. Base po sa report na nakuha ng GMA News, si Joseph Espiritu at si Aristotle Viray nag-donate po ng 30 million pesos, 25 million pesos, and 20 million pesos kay Marcoleta para po sa kanyang senatorial bid noong 2025. Ang problema, damuho din to si Marcoleta, hindi niya dineklara sa kanyang sose, di ba? Hindi niya dineklara yan, kaya nga nagkakaso yan sa COMELEC Tapos, na-dismiss ng COMELEC kasi sabi ng COMELEC, hindi pa pasok yan ng election period dahil yung pera ibinigay before the election period. Ang problema, that time, congressman ka. Ibig sabihin, tumatanggap ka ng regalo habang ikaw ay congressman. Lalo silang nabulilyaso dyan. Diba? Na-dismiss sila sa COMELEC, pero ngayon, itong kasong plunder, hindi sila na-dismiss dyan. Diba? Yari kayo dyan. Kaya ngayon, ka-coffee, sa labakbak na yung kaso ni Mike Defensor galit na galit sila kayo kay Matibag. Pakita ko sa inyo Si Matibag ang sumisira sa kanila, base sa kanyang apelyido, Matibag, talagang titibagin kayo Kung ikaw ay gumagawa ng mga kalokohan, talagang titibagin kayo dito. Ang dami ng accomplishment ni Matibag, in fairness Kung ikukumpara mo kay John Vic Rimulya, di hamak na napakaraming accomplishment nitong NBI as compared to the DILG. Matibag, taga-tibag, wrecking ball, ang tawag nila, wrecking ball, taga-tibag sa mga, may mga ginagawang illegal activities. Kaya si Bato, I think maaresto din yan, pero hindi ng PNP yan, feeling ko
ng NBI. Kaya pasok yan sa magiging major accomplishment ni Matibag. Sana, no? Sana. Kasi importante na mahuli na si Bato. Sa ilalim po ng pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag, pinatunayan ng ahensya na tapos na ang panahon ng mga sagradong baka at untouchables. Untouchables. Biruin mo ha. Yung mga tao na to, Barcoleta, Mike Defensor, isama na natin si Kibuloy, si Bato, mga Duterte, mga untouchables yung mga yan. Ibig sabihin, bawal nyo kami questionin ha. Hindi nyo kami pwedeng hawakan. Mga Diyos ang tingin namin sa sarili namin. Gagawin namin kung anong gusto namin gawin. Yan ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Napakatataas ang tingin nila. O ngayon, tingnan mo yung mga tao na yan, nagkakabulgaran na. Yung kanilang mga illegal activities, nagkakabulgaran na. At isa si Matibag sa susi dyan. In fairness ha, kaya congratulations agad kay Matibag. Doon, nung pagkaka-appoint lang ng NBI, medyo doubtful nga ako dyan kasi alam ko ano yan kampo ni Digong yan ang tingin ko dyan, DDS din Pero na-meet ko na yan, dalawang beses ko ata na-meet yan. Ang tingin ko dyan, DDS sa tuwing makikita ko, no? Pero si PBBM naman, ang sinasabi naman ni PBBM, as long as ikaw susunod doon sa adhikain ng gobyerno, di ba? Sa plano ng gobyerno na mapabuti ang bansa. As long as, kumbaga, iisa kayo ng bisyon, kahit ano pa yung kulay mo, pink ka man or DDS ka man, even DDS ka man, di ba? Welcome ka sa kanyang gobyerno. At nakitaan si Matibag ng kakayahan. Kaya nga in-appoint yan dyan sa NBI Trust and confidence yung kanyang posisyon. Base sa trust and confidence. Ibig sabihin, tiwala sa kanyang presidente, nagtitiwala sa kanyang presidente, kahit na affiliated siya noon sa mga DDS. Diba? And, tingnan mo, ang ganda ng accomplishment. Diba? Well decorated, colorful yung kanyang accomplishments, no? Ang batas ay hindi na instrumento ng mga makapangyarihan, kundi maso na dudurog sa bawat illegal na network na itinayo sa ilalim ng proteksyon at nakaraang administrasyon. Correct, ang ganda nitong editorial na ito na nakita natin, no? Tama na yung panahon ni Digong na palakasan. Protektado kita, bawal kang galawin. Alam mo yung mga napapanood mo sa pelikula noon? Totoo yun Hindi matibag, untouchable. So kasi protektado ni congressman, protektado ni mayor, protektado ng presidente. Panahon ni Digong ganyan na mayagpag, kaya nga yung korupsyon Sabi nila, walang korupsyon ng panahon ni Digong kasi hindi pinag-uusapan. Kasi mismong tao sa taas, mga korap. Diba, kanina pinapakinggan ko yung speech ni Baste, binibira niya si Presidente. Bumalik daw po yung korupsyon sa panahon ni PBBM. Bakit? Nawala ba yung korupsyon sa panahon ni Digong? Sabi ni Baste yan nagsisisigaw pa siya doon. Pinagbumura pa nga nila si Presidente, kasama yung Vice Mayor dyan sa Isabela. Pinagbumura nila yung Presidente. Yan ang tanong natin. Nawala ba yung korupsyon sa panahon ni Digong? Pati daw yung droga bumalik. Bakit just mismo sa Davao nauhuli yung mga tao? Bakit isisisi nyo kay Marcos yan? Yung korupsyon, si Digong mismo nagsabi na talamak yung korupsyon sa DPWH noon pa lang ng administrasyon niya. Anong ginawa niya? May ginawa ba siya para labanan yung korupsyon during his time? Wala. Si PBBM lang ngayon, maingay, okay na yun. Okay na yan na maingay. Okay na unstable, at least nabubulgar itong mga korupsyon na to. At sila mismo nagtuturuan. Di ba yung mga players, mga korap mismo, sila kayo mismo yan. Si Mike Defensor, inamin niya mismo. Si Marcoleta nabubulgar. Kayo magkakakampi kayo, nagkakabulgaran na kayo. 'Di ba? Hindi mo pwede sabihin na bumalik yung korupsyon under the administration of PBBM. Dahil hindi naman nawala ng panahon ni Digong yan. Hindi rin nawala ng panahon ni Pinoy yan. Ngayon lang nagkakabulgara, kaya hindi mo pwede sabihin na tahimik noong panahon ni Digong. Kasi takot nga mga untouchables ang tingin sa inyo Ang tingin ninyo sa mga sarili ninyo, hindi kami pwedeng galawin. Hindi kami pwedeng kantiin. Sa bawat operasyon ay hindi simpleng pagpapatupad ng batas. Ang ginagawa nila Matibag, no? Ito ay isang legal na deklarasyon na ang mga sindikato, mangingikil at mga puganting nagtatago sa likod ng kanilang mga dating posisyon ay mawawalan ng masisilungan. In fairness, Kaya pag nahuli ito si Bato, Matibag, ipagpatuloy mo lang yung maganda mong trabaho, no? Nakikita ng taong bayan yung performance mo, kakampi mo ang taong bayan. Tingnan mo yung gulo dyan sa Senado. Diba? Na kanino ang simpatsya ng taong bayan? Sa NBI. Hindi sa Senado, hindi kay Alan Peter Cayetano, kahit anong partido pa yan. Tingnan mo yung bashing sa Senado. Bashing sa magkapatid na Cayetano. Nasa kanila, hindi kay Matibag. Kasi alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa. Tama lang yung ginagawa nila. May batayan yung ginagawa nilang pag-aresto kay Bato. Diba? Tapos na kayo dyan. Huhulihin kayo ni Matibag. In fairness, kung noong panahon ni Secretary Benhar Abalos ng DILG, meron tayong General Torres sa PNP na magaling manghuli, no? Na naghahanap ng heartbeat. Ngayon, meron tayong Director Matibag, NBI Chief Matibag na hindi nila matibag-tibag.
Bato, magtago ka na, talagang hahabulin ka ni Matibag dahil isa yan sa utos sa kanila ng Department of Justice. Kautos-utusan yan. Even the President. Ang palasyo kanina nagsalita na. Di ba? And they agree doon sa implementasyon ng warrant of arrest. So wala nang dahilan para hindi hulihin si Bato. Kaya as early as now, hulihin na si Bato. Kasi mamaya makahanap pa ng kakampi sa Korte Suprema yan. Ipatigil ng Korte Suprema yan. Kasi yung ruling ng Korte Suprema, TRO pa lang yan eh. Pero yung main case, wala pa silang ruling, no? Hanggat hindi pa nakakatakbo na naman yan sa kung ano-ano, wala pang, hindi pa nakakalabas ng bansa yan o hindi pa nakakakuha ng mga kakampi sa Korte Suprema, magandang maaresto na po agad-agad yan. Diba? Matibag, umaasa po kami sa iyo. Sa PNP medyo doubtful kami kay John Vic Rimulya, no? Pero sana magpakitang gilas din si John Vic Rimulya at mahuli nila si Bato. Pero kay Matibag, yan po, very confident tayo na gagawin niya yung kanyang tungkulin, no? At not this time na malulusutan ulit sila gaya na nangyayari dyan sa Senado. Sige po, anong komento nyo dyan, ka-coffee? I-komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga ka-coffee. Magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.